Siyempre, check muna tayo, di ba? Mic test, mic test. 1, 2, 3. There you go. Yan, gumagana. Guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Ayan, finally, ito naman ang pag-uusapan natin. Ano? Bakit nga ba no, lumitaw itong naging kabit ni Francis M. na si Abigail Wright? Well, that is actually one of the biggest question I had in mind. Nung una ko napanood yung episode ni Boss Toyo. Okay? So, dito nasagot ni Attorney Claire yung aking tanong. Diba? By the way, sa episode po ni Attorney Claire, diniscuss niya po dito yung mga batas na pwedeng mag-apply sa issue ng anak ni Francis M., yung ginawa ni Abigail Wright. Pinakita rin dito sa episode ni Attorney Claire na alam ng mga taga Itbulaga ng panahon na nabubuhay si Francis M. na may nag-i-exist na Abigail Wright. Okay? Now, may mga niraise akong mga topics na didiscuss natin. So basically, yan, number 1, ano ang gustong ma-achieve ni Abigail Wright? Magkapera? Attention? Or simply awareness that they exist? Okay? Another one, worth it ba ang pagkakabenta ng 500K kung meron naman nag-offer ng 8 million just doon sa suot, doon sa jersey na yon ni Francis M. Number 3, napasama rin ba ang mga taga-TVJ sa ginawang paglutang ni Abigail Wright? Number 4, napabuti ba sa anak ni Abigail Wright na isang menor de edad ang ginawa niya? And number 5, a total of 300 million views. No? Actually, it's more than 300 million na. Okay? About sa story ng jersey ni Francis M. Nakabawi na ba si Boss Toyo sa 500K? So, imagine niyo yung business na ginagawa ni Boss Toyo. And that's okay. Walang masama sa ginagawa niya. It so happened na pumupunta kayo kay Boss Toyo para magbenta ng mga mamahaling Siyempre, iko-content niya yan. I'm very sure, hindi naman lahat na nagpupunta kay Boss Toyo, iko-content niya. Iko-content niya lang yung mga talagang newsworthy na topic. Okay, so umpisa na natin dito sa number 1. Ano nga ba ang gustong ma-achieve ni Abigail Wright? Dito, nasagot nga ni Attorney Claire sa kanyang video, yung tanong ko. Panorin natin. Yun niya, because of the story behind. Ay, wait. Mag-i-echo yan eh. Ilipat natin, guys, ang aking output device. Bakit nga kaya nagbenta ito? Bakit kaya niya binenta yung jersey na sinabi ni Francis M. na para sa anak nila? Dahil ba sa pera o politika? Balitang tatakbo ito sa darating na barangay elections. Naibenta ni Abigail kay Boss Toyo ang jersey at autograph ni Francis M. sa halagang 500,000 pesos. At nais niya sanang ma-preserve ito sa museum na itatayo ng social media influencer. At dahil hindi naman sila kumikibo for 15 years, parang wala naman silang kinukuha ang anumang parte sa ari-arian ni Francis M., tingin ko, hindi na dapat pa itong tigilan pa. Considering na wala nga silang hiniling wala sa tunay na pamilya ng anumang portion sa inheritance. Yun ang lumalabas sa kwento. Pero sabi nga natin, si Abigail Wright, being a mistress, wala siyang karapatan ni katiting sa anumang ari-ariang naiwan ni Francis M. Pero of course, yung anak nila, once na napatunayan na anak nga ni Francis M., ay mayroong karapatan bilang ilihitimong anak sa naiwang ari-arian ni Francis M. Iba-iba naman ang naging reaksyon at komento ng mga netizens. Komento ng isa,
Tama lang ginawa nilang mag-ina, hindi habang buhay tatahimik lang sila at may karapatan din si baby girl makilala sa mundo at nakasagot sa matagal ng tanong ng tao sa paligid nila. Di na kailangan ng patunay at pangita ng clear copy. So hanggang doon lang muna po tayo. Hanggang sa susunod, magkita at magkarinigan tayo. Okay guys, kung kayo tatanungin ko, no, I'd really, sa totoo lang, I already, well, there's a very clear answer to this, no, kung sasabihin ko, gusto kong tanungin ng mga legal na asawa. Tama ba na ang isang mistress mas matapang pa sa inyo? That's number 1 question. Number 2, tama ba na para maibenta itong jersey ni Francis M., kailangan mo pang ipagmalaki na nagkaroon kayo ng relasyon? No? Is this even enough to prove the veracity na yan nga ay pag-aari ni Francis M.? Number 3, ano ang main goal nga dito ni Abigail Wright? Is it just the attention? Is it the money? Is it gaya na rin ng ina dito ni Attorney Claire? Politics? Really? Is this your way to introduce yourself to the world? Alam niyo po, Pilipinas, tayo nga sobrang against sa sa legalize ng same-sex marriage. Hirap na hirap ngang ipasa ang SOGI bill. 'Di ba? But when we talk about ganitong usapin, cheating, we're like normalizing it. But there are still a number of people or majority of our kababayans very conservative pa rin. Okay? I'm not going to make any comment about yung mga ganito, cheating. May kanya-kanya silang kwento. I have friends na nag-cheat. I have friends who eventually learn na sila ay isang mistress. No? Ang masaklap pa nito, one of my best friends from college, I was warning her noong time na yun. Sabi ko sa kanya, dito sa Dubai, yan, makaka-relate yung maraming nag-OFW. No, hindi ko isi-single out ang Middle East. Pero marami dyan. Pagdating sa ibang bansa, no, yung lalaki or yung babae biglang nagiging single. Ang nakakatawa lang, ang babae hindi niya kayang i-deny na wala siyang anak kasi makakita siya ng stretch marks. Diba? Apart from that, meron pang isang elemento ng katawan niya or parte ng katawan niya, marirealize mong, ng anak na to. Diba? Ito yung mga common problems natin . Sa Pilipinas, pag ang lalaki nagkaroon ng kabit, parang wala lang. Kasi sabi nga nila, men are polygamous by nature. Pero pag ang babae nagkaroon ng kabit, nagumante sa asawa, nawawala na yung masamang ginawa ng lalaki. Nagiging masama na yung babae. Diba? Which is basically, dahil nangabit yung babae. Acceptable sa Pilipinas na ang lalaki ay mangabit. Pero hindi acceptable sa Pilipinas kung ang babae ang mangabit. Even if in retaliation sa ginawa ng kanyang asawa. Nowadays, ang mga kabit, okay, lumulutang na sila. Mas matapang na sila sa mga original na asawa. Lalayo pa ba tayo sa kwento ni Raffy Tulfo? Diba? Sinabi niya sa isang episode niya na bina-blackmail daw siya ng kanyang dating asawa na si Julie Licop. Only to find out na niloko niya si Julie Licop while sila yung mag-asawa. Okay. Now, kung ang gusto ma-achieve ni Abigail Wright, atensyon, nakuha niya na. Okay, nakuha niya na. Pangalawa, is it about money? It's very cheap, 500,000.
Alam niyo ba ang 500,000? Sa akin ang 500,000 iniipon ko ng isang taon pag nung ako pa ay isang OFW. Dahil yung 500,000 na yun, ginagastos ko lang ng isang buwan tuwing nagbabakasyon ako. Anything na gusto ng nanay ko, gusto kong gawin, gusto kong kainin, kinakain ko. Titipirin ko yung sarili ko ng isang taon. Tapos 500,000 na yun, uubusin lang ng isang buwan. Diba? Minsan nga yung katawan mo nang mapapagod. Punta ka dito, alis ka dito, punta ka doon. Hindi ka na permi ng bahay. Sila at gusto mong gawin, gusto mong explore. May pera ka eh. Yung 500,000 na yan, worth it ba? Diba? Worth it ba kung meron nag-o-offer, no? May nag-offer guys ng ano eh. Tawag dito. $8 million. Sa 8 million na yan, yung sinasabing Francis M. Collection. Hindi ko sure kung kasama yung ano, pero ang pinakita dito sa sa video ni Boss Toyo. Okay? Eh yung jersey lang. So hindi ako sure kung kasama rito yung shirt yung isang polo shirt na binenta rin kay Boss Toyo. Imagine mo, 8 million. Binenta mo lang. Ito yung nangyari dyan, Pumunta ka kay Boss Toyo. 5 days ago, pumunta ka kay Boss Toyo. Meron na siyang 2.9 million views. And then other than that, 1.2 million views naman. Okay? So more or less 4 million views na pala. Just for the jersey. Boss Toyo alone. Ngayon, magkano ba ang inikita ni Boss Toyo dyan sa kanyang mga videos? Imagine niyo ang kinikita ni Boss Toyo dyan. This is just an approximate, Sabihin na lang natin 54.3K. Ngayon, kung i-multiply natin yan, okay, sabihin na lang natin $57,000. So, magkano nakinita ni Boss Toyo? 3 million. Kung pumayag pa si Boss Toyo, okay, dyan sa halaga na yan, na 8 million, so more or less, magkano nakinita ni Boss Toyo just for the jersey? Or dyan sa collection ni Francis M. Magkano lang pinuhunan niya? Tubong lugaw talaga siya dito. 8 million plus 3 million, magkano ka na? Diba? 11 plus. Worth it ba pagkakabenta mo ng 500,000? Diba? Nasagot na natin yan. Worth it ba ang pagkakabenta mo ng 500,000 kung may nag-o-offer ng 8 million? Of course, hindi. Diba? Of course, hindi. Ngayon, number 3 question. Balikan natin, Napin ko lang yung parte rito na pinakita ni wait lang Hanapin ko lang yung parte dito. Okay guys, so obviously pumupunta nga si Abigail Rait sa Itbulaga. Ang tanong,
Dahil alam nila na nag-i-exist si Abigail Wright, sa tingin niya napasama ang TVJ sa ginawa niya. Ito yung ito yung naiisip kong sagot dyan eh. Hindi manghihimasok, okay, ang mga taga-TVJ sa personal na gawain ni Francis M. Pero, yan, bilang katrabaho pero bilang mga kaibigan din ni Miss Pia Magalona, hindi ba dapat sana nagkaroon sila ng concern? O yung asawa mo, or hindi na lang kay Pia Magalona, mismo kay Francis M. O Francis, kaibigan din namin ang asawa mo. Hindi na lang yung usapin tungkol dun sa asawa kay Pia. Naisip ba ng mga taga-TVJ, kawawa ang mga anak ni Francis M. sa ginagawa niya? Diba? Kawawa. Diba, akala nyo yung sakit, nandoon lang sa asawa? Siyempre yung sakit magta-transcend sa mga anak. Okay? Hindi kasalanan na naging anak yung Francesca. Ang kasalanan is hinayaan na mangyari na magkaroon ng Francesca. Bakit? Kasi karapatan din naman ng anak ni Francis M, no, kay Abigail Wright, na makilala siya ng maayos. Hindi buong buhay niya mahuhusgahan siya sa kasalanan ginawa ng mga magulang niya. Diba? Given na yan, nangyari na, nandyan na. Now, the best interest dapat ng bata ang inilalagay natin. Yun yung protektahan natin, yung privacy niya. Protektahan natin siya doon sa mga tao na pwede siyang husgahan buong buhay niya. Nakaka-proud bang sabihin, anak ako sa labas ni Francis M? Lalo-lalo na, babae pa. Sa mundo na to, na iniikutan natin, in this age of digital, do you really think hindi huhusgahan yung anak ni Francis M dyan? Worth it ba ang paglutang ni Abigail Wright? At sabihin lang, gusto lang niyang malaman ng mundo na nag-i-exist sila. Okay. Ngayon na alam na ng mundo na nag-i-exist kayo, hindi mo naisip yung panghuhusga na makukuha, hindi lang ikaw, pero ng anak mo. Diba? So that answers our number 4. Napabuti ba sa anak ni Abigail Wright na isang minor de edad ang ginawa niya? Hindi. Siguro enough na nalaman ng mga kaibigan nung anak ni Abigail Wright, ng mga kamag-anak nila, kaibigan nila. In their own little world. Kasi itong mga taong to, alam yung storya nila. Alam mo, pangangabit, sabi nga, it takes two to tango. Sabi rin na marami, hindi ka naman mabubuntis kung hindi mo rin magugustuhin. Not unless ni-rape ka. Yun, that becomes a different story. Pero obviously dito, iba yung storya. Diba? Number 5, a total of 3 million views actually 4 million. A total of 4 million views about sa story ng jersey ni Francis M. Nabawi na ba ni Boss Toyo ang 500K? Yes. Bawing-bawi na ni Boss Toyo. Ilang tao nagre-react dito? Attorney Libayan. Derek Freddy. Diba? Sino pa? Si Real Talk Terms. Nag-react din dito. So my final question is, na-achieve ba ni Abigail Wright yung gusto niya ma-achieve? And after all this, worth it ba ang pagkakabenta niya ng 500K kung meron palang kaya mag-offer ng jersey ni Francis M worth more or less 8 million? Hindi kaya mas nanlumo ka? Nababash ka na ngayon ng maraming tao tapos 500K lang nakuha mo. Habang binabash ka ng tao, ginagastos mo yung 500K mo, kumikita pa rin si Boss Toyo.
Siyempre, hindi na natin iaano dito yung may pangungonsinti ba rito ang TVJ. Ako bilang kaibigan na, halimbawa, andyan pa lang, onset pa lang, na nangangabit yung kaibigan ko, sasabihan ko siya. Diba? Lahat po tayo bilang kaibigan, sinasabihan dapat natin yung mga kaibigan natin. Pero not to the point na manghihimasok tayo to the deepest. No? May papaalam mo sa asawa niya na nangangabit. Not unless yung kaibigan mo din ang asawa. Then merong mga anak na apektado. Siguro kaya ko pang kaya ko pang tanggapin kahit papaano, no? Kung ang isang lalaki nangangabit tapos wala pa silang anak. Kasi it's always easy to tell the wife na mag-imbestiga ka na. Kahit bigyan mo lang ng hint. Pero pagka may mga anak na, tas nangangabit pa yung kaibigan mong lalaki, nangungonsinti ka na. Dapat iniisip din natin yung best interest at saka welfare ng mga batang magiging affected sa ginagawa ng asawang lalaki. Kung napabuti to sa anak ni Abigail Wright, hindi. Imaginein mo, inintroduce mo sa buong mundo yung anak mo sa maling paraan. Kung talaga may talento yung anak mo, Abigail Wright, sana yun na lang muna. Hinayaan mong makilala, ma-appreciate ng buong mundo yung talent ng anak ni Francis M. sa'yo. Kung siya nga naka-inherit ng galing ni Francis M. 'Di ba? Tsaka sana, sa mga susunod na gustong magmatapang na mistress, isipin nyo unang-una, hindi yung recognition na nag-i-exist kayo. Isipin nyo yung best interest at welfare ng anak nyo, lalong-lalo na kung yan pa ay minor de edad. Hayaan nyo makilala yung mga anak ninyo sa paraan na dapat sila makilala, hindi sa paraan na gusto nyo silang makilala, na may bahid, no, ng controversy. Bigyan ko lang kayo ng disclaimer. I'm not the right person to make judgments doon sa mga taong na-involve sa mga ganitong klaseng relasyon. Nirerespeto ko po ang kanilang mga kwento. Who are we to judge them? But we will judge them, gaya nga ng sinabi dyan, ng mga nag-react, kung paano, at first, kung ano ang intensyon, at kung ano yung gustong ma-achieve. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And definitely, kung ikaw ang legal wife, I would really love to hear your thoughts about this. Kung ikaw ba si Pia Magalona, what is the best course of action na gagawin mo rito? Ngayon na wala na si Francis M., pwede bang kasuhan ni Pia Magalona itong si Abigail Wright? Diba? Hindi na lang sa pagsira ng kanilang pamilya, pero pagsira na rin sa pangalan ni Francis M.